Hello, mapagpalang araw sa inyo lahat. Nandito na naman po ang inyong lingkod, Agya Vlog. #Conce. Ang aking videos ngayon ay nagkakaroon kami ng CWL Juniors team building na gaganapin sa Antipolo, Rizal. Kung saan ay yung grupo ay nagkaisa para magkaroon ng banding. Ayan guys, tunghayan natin ang mga kaganapan. Una, syempre dumaan muna kami sa Antipolo Cathedral para magsimba. On the way na po kami sa Antipolo. Ito ay ang pangunguna ng ating juniors committee na hawak ng ating napakasipag at very generous na si Alma. Siya ay nag-rent ng coaster para sa amin lahat at syempre lahat ng juniors ay may kanya-kanyang contribution at sa bababang ko lang naman sharing. Then lahat kami ay nagkaroon ng share para sa aming food. Ito ay banding ng team building at syempre kasama na rin ang swimming sa Cattleya Resort. Ayan guys, tara na. Nandito na po kami sa Cathedral Church ng Antipolo na kung saan ay magsisimba muna bago kami dediretso ng Cattleya Resort. Maligayang pagdating po at nawawalan namin ang inyong mga kaibigan ay magkaroon matatutunan sa tulong ng binigay ng Antipolo. Sundan nila ako si Mother, pag nakahanap po kayo sa altar, pag ng kaliwa, pwede kayong umakyat doon at mahawakan niyo po ang dedo ng mahal na ina ng Birhen ng Antipolo. God bless po sa inyo. Pag pupunta pa kayo sa Regina Rica, sana tabi tayo ng Regina Rica. Oo. Ay, di ba punta na tayo dati? Hindi na. Sino ba kasama natin? Sister Mary? Okay na kung naku kayo. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Dumating noon ang ilang mga tao at ipinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit naman makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayong sinabit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihan at inaligdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore ng Siloe. Sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi niyo pinagsisihan at tinaligdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang tao na may puno ng higo sa kanyang ubasan. Minsan tinitingnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang makita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumarito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakakasikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag puno nating putulin sa taong ito, o kain ko ang palibot at lalagyan ng pataka. Kung mamunga ito sa darating na taon ay mabuti, ngunit kung hindi, putulin na natin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Cristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Ivan. Maligayang pagdating po dito sa Katedral ng Antipolo, ang pagdainikang dambana ng Birhen ng Antipolo, ang ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ang ina naming mga Pilipino, para sa ating pagpipilay. Kailangan ba talagang magpatawad? Kailangan ba talagang magpatawad? Sabi ng iba, forgive and forget. Napakadaling sabihin, pero mahirap gawin. Mapapatawad mo nga ba ang taong paulit-ulit kang niloloko? Mapapatawad mo ba ang jowa mo o asawa mo na hindi ka naman sineryoso? Mapapatawad mo ba ang taong ikaw ay inabuso? Magaan man o lalo na yung mabigat na kasalanan, ang hirap kalimutan. Bakit pa natin ibibigay ang kapatawaran? Pero paano kung ang kinakailangan lang ay second chance para maayos pa rin ang samahan? Sometimes all you need is second chance because you are not ready for the first one. Ang gospel natin ngayon ay nagpapaalala na ang Diyos, God, is a God of second chances. Kapag ang kasalanan ay pinagsisihan at tinaligdan, ang Diyos ay magbibigay ng kapatawaran. Yun nga lamang, kapag ang kasalanan ay hindi pinagsisihan, mapapahamak. Wala nang sisihan, baka sa dagat-dagatang apoy ang ating himlayan. Kaya muli ang tanong, kailangan ba talagang magpatawad? Kailangan. Kasi kung walang kapatawaran, ang buhay natin
ay diretsyo sa dagat-dagatang apoy at baka iyon talaga ang ating himlayan, hantungan. Nagkasala ako, kung walang pagpapatawad, pag ako'y nakagawa ng kasala o kasalanan, parurusahan agad ako. Baka mawala na ang buhay ko at baka sa impyerno ang aking hantungan. Kung walang pagpapatawad, patay agad. Kaya mga kapatid, salamat na lang dahil may awa ang Diyos. Nagbibigay ng second chance, marunong magpatawad. Kaya mga kapatid, kung tayo man ay nakagawa ng pagkakasala, aminin natin, pagsisihan, humingi ng kapatawaran upang maging maayos pa rin ang ating samahan sa Diyos, gayon din sa ating kapwa. Kasi mula sa sakramento ng kumpisan, ito'y umuugat at umuusbong ang Diyos na nagmamahal. Muli, kailangan magpatawad. Amen. Magsisitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa pagunitan namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob, upang lagi namin madama ang iyong paglinang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa inyong pagsisimba. Nagkasama-sama tayo bilang pamilya. Salamat sa pag-awa nyo dito sa Antipolo, sa mga nagnanais lumapit sa imahin ng mapaghimalang diri ng Antipolo. Nandito po sa gilid yung akyatan at pwede po kayo magdasal doon, pwede kayo mahawakan ng belo ng mahal na ina. Pagbaba niyo rin, marami pa kayong pwedeng mapuntahan. Hangad namin na maranasan yung kapayapaan at maging mabuti po lagi ang inyong paglalakbay. Babalik tayo sa mensahe sa bisang ito, pagpapatawad. Kailangan ang kasalanan ay may kapatawaran, kasi kung hindi, impyerno ang ating hantungan. Kaya salamat na lang sa awa at pagpapatawad ng ating Panginoon. God is a God of second chances. At nawa, tuluan-tularan din natin ang awa ng Diyos. Kung meron man sa ating nakagawa ng kasalanan, ito'y ating patawarin. At ang Diyos naman, tayo'y pagpapalain. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kaya pagdiwang na natin ang banal na misa, humayo kay taglayang kapayapaan at laging nagmamahalan. Salamat sa Diyos. Purihin ang ating ina.
you lang po. Ayan guys, tapos na yung mas konting picture-picture muna. See you guys sa part 2. Salamat and God bless.